So ito na po yung mga gagamitin natin sa pagbe-bleed. Unahin na po natin yung brake fluid. DOT3 po yung ginamit natin. Extreme synthetic brake fluid. At pwede po yung DOT4 dahil sabi naman po dito sa cap DOT3 or DOT4. Sahuran po or paglalagyan ng lumang brake fluid, kailangan din po natin ng hose. So dito po dadalo yung ating mga brake fluid. So pwedeng hindi transparent. Kailangan din natin ng 8mm na open or close wrench. Ito naman po is optional lang. Pwede tayong gumamit ng syringe. So, ang purpose po niyan is pang sip-sip natin ng brake fluid sa brake master natin. So, kung wala po tayo niyan, is pwede naman pong gumamit ng bulak or cotton buds. So, ang first step po natin ay i-open natin itong brake master or itong takip ng ating mga brake fluid. Gamit lang po tayo ng Phillips screwdriver dyan. At bago natin buksan tuluyan yung takip, ay kakailanganin din po pala natin ng basahan. So, yung basahan po na yan is ipapalibot po natin sa ating mga brake master or sa ating mga brake fluid para hindi po matuluan yung ating mga motor. So dahil yung brake fluid po na yan is medyo matapang, pwede po siyang makaapekto or makasugat ng ating mga fairings. So sa part natin, binasa natin yung basahan at pinunasan pa natin yung mga fairings para kung sakali mang may tumulo ay hindi po madadamage yung ating mga fairings. So ako, para mas safe, nilagyan ko pa ng isang basahan dito sa pinakailalim para hindi talaga matuluan yung mga fairings natin. Then proceed po tayo dito sa may ilalim, dito sa may caliper po natin. So dito sa part na to, dito po tayo magbi-bleed. Hanapin lang po natin itong parang may maliit na takip dito at i-open natin yan. Yan po yung tinatawag natin na bleeding valve. So dyan po lalabas yung mga brake fluid. At pagkatapos gamit po yung hose natin ay isasaksak po natin siya dito sa ating bleeding valve. So dapat wala pong makakalabas na hangin po dyan at sobrang intact. So yung dulo ilagay po natin dito sa sahuran natin. So dito sa part na to, yung dugtungan ng hose at saka bleeding valve natin, kailangan intact po yan, sobrang intact. Sa case ko, nilagyan ko pa po ng aluminum na panlock yan para ma-assure po natin na walang mapasok na hangin at hindi po tumulo. Also, dito rin sa wrench na gagamitin natin, kung close wrench po yan, una po natin siyang isaksak sa valve tapos yung hose. Pero ito, dahil open wrench lang po tayo, may sasaksak po natin siya kahit nahuna yung hose. So balikan lang po natin yung takip natin dito. So pwede na po natin siyang tanggalin. So 3 layer po yan. May plastic pa, tas may rubber part. At sobrang sealed po talaga. At bubungad na sa atin yung napakarumi, medyo brown na brake fluid natin. So palitin na po talaga yan. Also napaka-satisfying na po yung bleed pag ganyang karumi. So tabi lang po muna natin yung takip. Hugasan natin bago ibalik mamaya. So ang gagawin naman po natin sa brake fluid natin dito ay babawasan po natin yan. So dahil ang concept po natin is i-bleed po natin or tatanggalin yung lumang brake fluid. Dito sa part na to,